Ngayon ay dadalhin ko kayo at itutour sa loob mismo ng factory kung paano ginagawa ang Shipa tires from the start, from raw materials hanggang sa matapos. Yeah! We are here in Shipa Rubber Industry here in Vietnam! Good morning! Second day ng ating Vietnam tour. At ngayong araw naman ay dadalhin namin kayo sa Shipa Rubber Industries kung saan ginagawa ang gulong ng Shipa. So naghahanda-handa lang kami ngayon kasi alas 7 yung breakfast namin and 8 a.m. naman yung alis namin. Anong oras na ba, bro? 5 a.m. 5 a.m. 6 daw yung breakfast. 6 ba? Hanggang 7, di ba? Pero 8 yung sando sa atin. Ayun. Nakapag-charge na rin ako ng mga kailangan kong gamit. Paalala ko nga pala sa inyo na hindi kayo pwede basta-basta magpapalipad ng drone dito. Unlike sa atin sa Pinas. Kasi dito, ang dami talaga nakakalat na mga officer na makikita kayo. And kagabi, lumabas ako, nagpaalam ako. So, hindi naman tayo agad-agad nila maintindihan. Meron silang ginagamit na translator. And nung nagpaalam ako, sabi, bawal daw. Kung pwede naman, kaso kailangan may license ka or meron kang permit na magpalipad ng drone dito sa mismong Vietnam. Pero doon naman sa pupuntahan natin, itatry kong magpalipad, magpapaalam naman tayo kasi nasa, ano naman siya kumbaga vicinity ng mismong factory ng Shipa. Hopefully, sana makapagpalipad tayo mamaya. Wow! Tingnan mo, no, naka-bathrobe pa yan, no? Shala! Ang sarap ng tulog namin dito. As in, talagang relax na relax kami. Sobrang lamig ng aircon, kaya kailangan talaga ng comforter. Tingnan mo. Sino bang hindi sisipaging maligo at mag-CR dito sa ganito kagandang bathroom? Di ba? Tingnan nyo naman yung salamin. Tapos, bukod dyan sa malaking salamin na yan, kung di mo pa rin masyadong makita sarili mo, eto, may salamin pa rito. Nakakatawa dito pala sa room namin na to. Kahit saan namang room, pinuntahan ko rin yung kila Je, na meron siyang centralized na controller sa mga ilaw, sa lahat ng mga nandito. Ito, pakita ko sa inyo, ha? Pwede ko naman sabihin na mas maaga nagising si Tejan Pax. Ganon. Ito, master. Pag yan yung master, lahat yung patay. Pera lang yung lampshade. Diba? Galing, oh. Tapos, pag nano ko yan, pwedeng isa-isa mo, entry. Entry is doon, tamo, oh. Wall. Yung wall, itong nasa likod namin. Ayan, oh, biglang liwanag, diba? Tapos, kaya kung kayo ay tinatamad na buksan ng ilaw or patayin, na doon sa mismong switch, dito na mismo. Buksan ko lahat? Ang liwanag nito, bro. Okay. Para tayong kukunin dyan. Tayo kung gano'ng kaliwanag, oh. Wait lang. Lupit, no? Lupit ng mismong to, hotel na to, yung mga room. Huwag kayong mong problema kung wala kayong dalang charger or USB. Yun nga lang, hindi siya quick charge. Meron naman siya dito. Yan. Dala kong extension para sabay-sabay nakakapag-charge ako. Tanongin natin si Fishbomb, kamusta ang tulog mo, bro? Lambot. Lakas ka ng hilik ko! Siya nagsabi, ha? Siya nagsabi. Hindi ako nagsabi. Lakas daw ng hilik niya. Pero okay lang naman. Sanay naman ako, lalo pagka sila sadik ang kasama ko. Huwag kayong magtataka. Every time na magkakasama kami, pare-pares kami lahat lagi ng suot. Naka-schedule na sa amin yan. Maraming salamat muna. Siyempre, Shipa Philippines, Shipa Vietnam. Ngayon ko lang din nalaman na, ikaw bro, nagulat ka din ba? Na ang Shipa pala ay hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Taiwan, hindi lang sa Vietnam. Kung nakikita nyo, sobrang daming motor dito. How much more pa sa India. Meron sa India, sabi sa amin, Cambodia,
Saan pa bro? Myanmar. So meron din pala sa Europe. Kaya ang masasabi namin is Shipa International. Hindi lang sa atin. Sabi ko nga sa inyo, naikwento ko lang sa inyo, Shipa Rubber Industry is 30 years na. Napapansin nyo ba na may suot akong ganito lagi? Ito nga pala yung bagong wireless microphone ni Holyland. This is the Holyland Lark M2. So saka ko na siya ipakita sa inyo yung review nito ha. At least ngayon ginagamit natin siya dito sa mismong Vietnam tour natin. Uy, mag-ayos ka lang, higaan mo! Ha? Okay na yan! Okay na yan. Mamaya tutulog rin naman eh. Magugulo rin. Diving! Walang yawa. Alam niyo, pag ganyan ang ginawa ko dun sa mismong bahay ko, pag ganyan ang ginawa kong pag-dive, talagang bali-bali ang buto ko. Sa sahig ako natutulog bro eh. Ay! Oo. Kaya hindi pwede yung mga ganyan. Kaya ngayon lang natin mararanasan yung mga ganyan. Hop! Isa pa! Macbeth, baka naman. Buti na lang, nakabila akong sapatos. Kung hindi, riding boots yung dala ko. So, pag nandito kayo sa Vietnam, kayo yung mag-a-adjust sa mga motor sa sobrang dami. Kahit nga yung mga 4 wheels, yung 4 wheels na nag-a-adjust dito dun sa mga motor eh. Motor ang hari ng kalsada rito. Tara bro! All goods! Doon tayo sa kabila. Hindi mo tayo bababa eh. Mambubulabog muna tayo dun sa kabila. Dito kaila Je. Hey, bromance! Ayaw magbukas. Mukhang mga nakabrief pa ata to. Manggugulo po kami. Mga tulog pa. Walang niya. Manggugulo na kami, oy. Puyat kayo? Nag-edit pa kayo, no? Sabi na eh. Yung alas 3 na yun, hindi ka pa tulog? O kagigising mo lang? Bro, nagsusulat ka na ng ano yan. Diary yan, diary. Today ngayong araw. Boss J! Ligo na, Boss J. Naliligo na si Paul. Mag-ayos-ayos pa yun sila. At hindi makakilos dahil sa amin. Baka kailangan nyo na, petroleum jelly. Ubus na yung petroleum jelly nila. Ano? Hindi na? Kailangan mo? Oh, sasama ka na ba? Pares lang ng kwarto natin to. Ang kaibahan lang nito, merong malaking tubig, bro, ako nakakit. Oo. Bakit dalawa? Bakit dalawa? Sino natulog sa isa? Ako, hindi nilagyan ko ito ng ano, di ba? Kala ko may katabi kayo. Habang hinihintay natin yung mga kasama natin, igala ko muna kayo dito sa may hotel. Kung saan dito nyo natin makikita tong swimming pool. Na pwede naman kahit sino, basta dito kayo naka-check-in. Dito sa mga hallway, makikita nyo yung itsura mismo ng hotel na to. Majestic in 1925, kung saan ito yung year na nag-start ang Majestic. Hindi pa ako pinapanganak nun. Health club. Ayan. Ayun, merong massage 30%. 24/7 pa sa open. Nakita mo na? Yun. Ang ganda. Oh. Ayun yata. Doon yata yung fitness. Magano ka ba mag-gym? Nagulat. Hindi siya makasigaw eh. Pigil na pigil yung sigaw eh. So, breakfast kami dito sa mismong hotel. May kasama naman eh. Oo, talagang napakaganda eh. Breakfast, 5th floor. Parang ano lang eh. Parang may sikretong lagusan tong elevator na to. Ang liit lang. As in, kasya lang kaming 3 oh. Hindi, tapos nakatinga kay ma'am. Akala mo sa John Wick na biglang ito ang bubukas sa likod eh. Ito yung babanggay mo, tapos magigiba eh. Tapos mag-i-effects. Mas mabilis mag-edit ng ganito. Isang camera lang. Wow. Pakita ko lang sa inyo yung view mula dito sa breakfast area ng Majestic Hotel. Tingnan nyo. Andon, merong bridge doon, which is halos parang nagkakahalin tulad yung mismong poste sa CC-Lex. Napakaganda ng view. Kung pwede lang tayo talaga makapagpalipad ng drone dito. Iba't ibang uri ng tea. Tea. Yeah. Lubos-lubusin natin to. Grabe yung mga pagkain dito. Makakapag ano ba tayo? Balot tayo dito. Yung Vietnamese coffee is naka-ice. Parang ice coffee. Tapos pwedeng lagyan ng condensed milk.
mukhang happy si Ma'am Marga kasi makakapamili siya ng kakainin. Walang gulay. True. Ano lang, patatas lang. Patatas. Patatas. Mukhang ano siya, no? Peace bomb pa. Masyadong healthy diet, ah. Pwede kaya dito, ma'am, ano? Magdala sa room? Hindi, no? Pero kung itatago, pwede naman. Yogurt. Meron bang yogurt doon? Wala yata. Wala akong makita ng yogurt, eh. Yun nga din yung nasa isip ko, yogurt, eh. Hinahanap. Magsasawa ka sa bacon dito. Grabe yung bacon doon. Ilang days tayo? 5 days tayo magbe-breakfast dito. Tikman natin tong kape na to. Ang tapang. Ang tapang pala. Haluin mo na lang. Gising ka talaga kahit ice cold eh. Malaking pepperoni ito yun, oh. Akala ko yung kinuha mo yun na yun. Alam niya, meron ka rin palang pangalawa, ha? Kalma ka lang. Kalma ka lang. Grabe tapang. Ito gusto ng asawa ko. Kala ko, pag ice cold coffee, medyo less na yung ano eh. Tapang eh. Strawberry. Plain yogurt. Good morning. Bro, tibag na. Tapos na kayo? Tibag na. Ha? Kami naghahanap sa building ng kwarto. Dun sa Floor number fifth floor. 5. Iba, dito sa may gitnang daan eh. Yung pintuan ay pang kwarto. Ay siya, kain na. Babalik tayo dun sa mismong room namin at ilalagay ko muna yung aking mission accomplished. Para sa ganun, mamaya, pag uwi namin, kahit papano eh, meron namang makakain. Hey! May pagkain na mamaya! Dragon fruit to, di pa nakakain. Yeah. Hey! Meron na tayong yogurt. All goods. Kamusta naman ang mga tropa ko dyan? Ito yung tunay na pagkain. Yan ang tunay na pagkain. Ikaw, Ito, hindi na to pang kambing. hindi na to pang... Hindi kasi vegetarian eh. Kagabi, kada nguya ako ng dahon, napapanguya ako, papaganon ako. Oh, enjoy. At mamaya sasabak na naman tayo. Good morning. Good morning. Tapos na kami mag-breakfast at merong isa dito nga. Ang liit ng elevator dito pa umutot. Pumutot ako dito. Wala talaga. Hello? Yeah. Let's go. Maga alas 8 ng umaga, ganyang karami ang motorista agad dito ngayon sa Vietnam. Daming dami. Daming motor, no? Let's go! Artista ban again! Sakto, 8 a.m. We're leaving dito sa hotel at 2 hours yung biyahe natin. Papunta mismo sa Shipa Rubber Industries kung saan doon ginagawa yung mga gulong ng Shipa. Yung pupuntahan natin, di ba, 2 hours? Yung i-compare natin sa atin, from Manila hanggang saan? Pampanga daw. Hanggang Pampanga, yung 2 hours. So, ganun yung magiging biyahe namin ngayon. Hey! Last day 2 here at Vietnam. Okay ka lang dyan, Dol? Mag-isa ka lang dyan? Okay lang to. Mukhang ihiga ka, kaya gusto mo sa likod, ah. Hindi na iniisip ko. Ngayon, mas nakikita nyo yung itsura ng lugar ng Ho Chi Minh City. Talagang wala talaga silang kaposte-poste na nandito. Lahat nasa underground yung mga linya ng kuryente at saka telepono. Kaya ang gandang tingnan talaga. Kung ganun lang magagawa sa atin, no? Mas okay. Wala sila, no? Oh, walang mga tuktok dito. Yung mga three-wheeler, no? So, bihirang-bihira kami makakita rin dito ng parang transportation na... Uy! Naya... 4 wheels talaga mag-a-adjust dito sa mga motor. Hindi kami gaano makakita rin dito ng ano, yung bus na pampasahero. Kalimitan dito, makikita nyo na tinda sa mga tabi-tabi is drinks. Mahilig sa drinks sa mga Vietnamese dito. Coffee, tapos fruit juice. Yan ang mga kalimitan makikita nyo sa mga tabi-tabi na paninda. Gas station. Magkano ang gas dito? Presyo ng gasolina, 23,000. Wala pang 52. Ano na yung premium? O, ganun yung presyo ng ano rito, ng gasolina. Honda. Bare, dumag o. Karera na to. Ayun na, go! Woo! Parang pag nasa traffic light eh, alam na karera ka agad eh. Sa dami ng nakita nyo motor, anong nagahari? Scooter o yung di cambio? Scooter. Scooter, no? Scooter. Ito, bihira lang tayo makakita ng ganyan, no? Big bike, no? Bihira lang, no? Tol, mga ano. Pati yung yung pathway, dinadaanan ng motor, eh, oh.
Anong oras na sa'yo, bro? 9:25. Pero ang maganda And 30 minutes to go. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Provincia Pills na rito. Oh, parang ka lang nasa may parting Bulacan. Maisan yan, no? Tubo ba? Ah, tubo. Tubol. Iba yung tubol, gagi. Okay, we're here. Happy 30th anniversary, Shipa Rubber Industries. Alam nyo na kung bakit kami nandito ngayon sa Vietnam to celebrate the 30 years anniversary ng Shipa Rubber Industries. Baka sabihin nyo, walang factory ang Shipa eh. Oh, ayun, nandito na kami. Let's go! We're here. Makikita nyo dito, ang napakalaking pangalan ng Shipa. Yeah! Let's go! Ba't tayong sapatos? Ah, Boss Eric. Yeah. How are you doing? I'm good. Hello. Very thankful daw sila na nag-make tayo ng time na pumunta dito para i-celebrate yung 30 years anniversary ni Shipa sa Vietnam. Thank you very much. Yes. Shipa number 1. Okay, thank you. Yes. Bro, happy? Happy? Yeah, happy together. Grabe naman. Parang kada punta natin meron binibigay ha. Ganto yung Shipa. Meron pa, refreshing. This is the sugar cane juice. Or yung tinatawag sa atin na tubo. 100% sugar cane. Okay. Ah. Solid, no? Yo! Ngayon ay dadaling ko kayo at itutur sa loob mismo ng factory kung paano ginagawa ang Shipa tires. From the start, from raw materials hanggang sa matapos. Lahat ng mga finished product, dito dinadala sa mismong warehouse na to. Lahat ng mga gulong nandyan. Napakalaking warehouse. Actually, isa pa lang yata ito eh. Ito, yung pan-tricycle na goma. This going to ship to Cambodia, sir. So, sa Cambodia pala to dinadala. Iba yung pangalan niya. Pero sa Shipa Rubber Industry ginagawa. Kung makikita nyo, lahat, halos lahat, ayan, panay Shipa tires. Grabe, ang dami. Kulay pink. O kasi ibang bansa to siguro, no? Kasi sa atin, kalimitan na makikita nyong wrapper or yung balat ng mismong gulong is ganito. Parang silver and gold. Pero ito, dahil sa iba yung kulay, mukhang sa ibang bansa siya dadalhin. Cambodia rin. Cambodia rin. So kung akala nyo, pang motor lang ang ginagawa ng Shipa Rubber Industry ng mga gulong, nagkakamali kayo. Kasi dito sa harapan ko ngayon, nakikita nyo yung gulong ng mga pang-traktora, mga pang-agricultural and industrial use. Nandun. Itong mga gulong na to ay dadalhin sa Laos. Tapos dito naman, ito yung mga gulong na ginagamit pang Bajaj RE 4x8. Ayan. Mukhang lahat ng yan ay ikakarga papunta ng bansa natin, sa Pilipinas. Ayun, kinakarga na lahat. O, kaya sa mga naghahanap dyan ng pang-tuktok or Bajaj RE 3-wheeler na gulong, Shipa tires. Ayan, available. Ang dami na oh. Marami ng stock. And syempre, interior, meron din ng Shipa tires. Ang dami kong gulong na pwedeng gamitin pang Bajaj RE. Bajaj RE na lang talaga yung kulang. Bajaj Philippines, baka naman. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung kakargahan ng gulong na papunta sa bansa natin. Sa paglilibot-libot namin dito sa mismong finished product warehouse ng Shipa tires, meron pa akong mga nakita na gulong na ginagawa dito. For export to. So ito, makikita nyo to. New Goal naman yung pangalan ng gulong. Pero dito sa Shipa Tire Industries ginawa. Parang pang big bike yata ito eh. Kasi 140/70 na 18. Which is alam naman natin sa mga malalaking motor yung ginagamit. Tapos ito, meron pa dito kulay dilaw. Pangalan niya is Max Tire. Di ko lang alam kung saan to ine-export or dito lang mismo siya sa Vietnam mabibili. So ito mismo yung produksyon ng gulong dito sa Shipa Tire Industries. So pakita ko sa inyo, from raw materials ng Shipa Tires, dito ginagawa. First stage ng paggawa ng gulong is kailangan muna ng steel fly. So ito yung ginagawa ni ate, binibilog niya. Oh. Ito namang parting to, ito yung steel fly ng mga malalaking gulong. Like sa ating mga motor. So itong warehouse na makikita nyo ngayon sa akin,
Lahat ng mga raw materials na ginagawang gulong at saka interior. Dito lahat mga naka-stock. Tingnan nyo kung gaano kagarami. Sako-sako lahat ng mga materials dito. Tapos may dalawang machine which is yung ginagawang pang rubber natin or yung gulong and then yung pang interior. Ito yung rubber. Pakita ko sa inyo yung itsura ng rubber or yung goma kapag hindi pa siya gulong. Ganito siya oh. Ito yung mga nanggagaling sa puno na tinatawag nating goma. Which is yung mga puno naman na yun na goma is nandito lang din sa mismong warehouse at saka factory ng Shipa which is nakapalibot lang dito. Dito lang din nila kinukuha. Next step, paggawa ng gulong dito. Nahalo na nila mismo yung rubber and then magiging ganito yung itsura ng rubber. Magmumula doon sa mismong pinakita ko sa inyo kanina, papunta rito. Tapos pupunta naman siya dito which is mismong mainit yung gulong, yung goma. And then dadiretso naman siya dito sa production na to, papunta ron. So ang ginagawa rin nila rito, pag gagawa ng gulong is batch by batch. Para na sa ganun, kung magkaroon man ng problema dun sa batch na yon, mabilis nilang may pull out yung gulong na may problema. Dito nyo mas makikita, oh. Ayun yung rubber. Kapag dating dito, pinapalamig yung mismong rubber. May tubig sa ilalim, tsaka dito sa gitna mismo. Pagdating dito sa third stage, dito pinuputol naman yung rubber, equivalent sa kung anong size ng gulong yung gagawin. Ito yung machine na nagpuputol. Oh. And then pagkatapos putulin yung mismong rubber, kung sa sukat na ginagawa nila, iniipon na doon. And then going to the next stage na yung rubber. So dalawang line production yung tumatakbo, magkaibang model ng gulong yung ginagawa. Kung makikita nyo dito, medyo mas maliliit. Compare dito sa kabila na mas malalaki yung mga rubber na pinuputol. So para di magdikit-dikit yung mga rubber, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng kulot para sa ganun, maiwasan yung pagkadikit-dikit dahil mainit-init pa. Ini-stack nila layer by layer. Yung pagkatapos i-stack nila yung mga goma, kailangan nilang pagdugtungin nang sa ganun mabilog na. Going to the next stage ng gulong, dito na inilalagay mismo yung flywire. Ito na yung building section. Sir, yung operator nitong machine, so naka-ready na yung mga flywire dito. Nile-layer lahat ng mga goma na kailangan para mabuo yung gulong. And pagkatapos gawin ni Sir yan, ito na yung magiging itsura. Meron na yung flywire. Yung mga nakikita nyo yan. Ang gagawin naman dito, bibilugin na yan. And ito na mismo yung machine para bumilog at humugis sa mismong gulong na model na ginagawa nila. Yun. Katapos noon, lahat yun lalagyan ng interior para mismo doon sumukat yung gulong. Grabe yung init, random ko rito. So lahat ng mga machine na yan, dyan ngayon, ipinapasok yung kaninang ginawa and then makikita natin lahat ng pinapasok ng sir na yan is magkakaroon na ng thread. Yun na yung pinaka-final natin. Ito yung magiging itsura niya. Iba't ibang thread. Every section yan, iba't ibang model ng gulong yung naandyan. Iba't ibang thread yung mga ginagawa. Ilang gulong magagawa sa isa niyan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gulong. Pressurized yan ha. Nasa ganun, kumapit mismo yung rubber para magkaroon na ng final product na gulong which is ganito. Dito nila dinadala kay sir for quality inspection. So yung mga may sobrang goma, tinitrim ni sir. So pag doon napunta yung mga product na chinek ni sir, it's either merong i-fix doon sa mga gulong na yon. And kapag ka all goods naman, tinatatakan na ni sir, tsaka nilalagay na ng barcode pagka okay na yung gulong, and then sinasabit na nila rito. Means, it's good na. So sundan natin kung saan yan pupunta. Mahabang paikot pala mismo yung sinabitan. Papunta ron, tapos doon sundan natin kung saan ang bagsak noon. So ito palang kahabaan na nakasabit na yung gulong. Tatawid siya mismo dito sa kabila. Papunta rito, which is Tube Produce Workshop. Which is makikita natin dito ay kung paano na nila pinapackaging yung mismong gulong. And dito rin sa mismong area na to, dito rin ginagawa mismo yung mga interior or yung tube. So makikita nyo, ayan. Halos lahat ng production ng tube dito. Hanggang doon. Sundan lang natin kung saan tatawid pa yung gulong na good quality na. Dito pala sa area na to, natural na makakarinig ka lagi ng pagsabog. Kumbaga tinetas kasi yung mga tube dito. Nagugulat ako, may pakala ko kung anong pumutok o sumabog eh. Ayun, dito na dinadala. Sa pangatlong area na to. Pagdating dito na sa mismong packaging workshop, ang bagsak ng lahat ng goods na gulong na chinek ng ating quality control. Dito makikita nyo lahat ng gulong na okay na. Ready for packaging and sinosort nila yung mga model ng gulong. Makikita nyo doon, ayun yung mga gulong, babagsak yan.
doon ang bagsak. And then si kuya yung nagko-collect, dadalhin niya rito, and sila ma'am yung nag-sort para lagyan ng mismong plastic sa loob para hindi ma-deform. And then after that, ito na mismo yung packaging area kung saan binabalot na yung mga gulong. Tingnan natin, paano ba binabalot yung gulong? Ayun. Wow, nice. Galing. Lupit ng pang-packaging ah. Kung mamanu-manuhin mo yun, ewan ko kung gaano katagal ka bago makapagbilot ng isang gulong dito. Dito naman yung malaki. So ngayon, nakita nyo na kung paano ginagawa ang Shifa tires dito sa Shifa Industries sa Vietnam. From raw materials hanggang sa maging good tires and then diretso ng packaging. And then lahat ng yan, lahat ng mga good product na yan na naka-packaging na, dadali nyo na yan doon sa mismong finished product warehouse. Sana may natutunan kayo sa paglilibot ko sa inyo dito sa Shifa Tire Industries. We are here in Shifa Rubber Industry, here in Vietnam! Hindi kami rebrand! We make the trap like this look like psychological weapon. This is the bunker. The bunker are connected with the tunnel system down there. Tunay, ako lang ba papasok dito sa tunnel? Hindi, nasaan yung kasama ko? Kasya ba dito bro? Ano? Ako. Ay, nako. Dilim. Lagi mo lang makita. Dito, medyo puro ganyan lang eh. Mahaba. Buti. Uy!